Ako naniniwala basta may interest at may marunong makinig. Kaya yan. Kasi tayo namang mga tao, nagsimula tayo, hindi naman tayo marunong magsalita, di ba? We just learn from listening to our parents, to the people around us. So yung language natin is an imitation of sound. So, di ba kaya yung Chinese, di ba pag yung accent na, walang problema, kaya ko mag-Chinese, Chinese accent. Pero yung yung gano'n, yung, I don't understand what you're talking about, di ba? So yung accent na yes, I understand what you're talking about. Dos, actually, racist, di ba? Yung sa'yo, nung ikaw, okay siya. Parang nakakinig ka talaga ng China. Ito, parang racist lang. Utang ina mo. Pakyo ka. Pero sabi nito, 'di ba? Sabi ni Bogs, minsan ganun pag may bobosesang ka, meron kang galaw na kailangan mong gawin para magawa mo yung boses na 'yon. Ang tawag namin diyan movement orchestrate vocal expressions. Gaging Oo. Pagkuwari. Para ngayon mo lang narinig. Hindi. Tagal mo na kasama ito. Na-enlighten ako dun. Kasi halimbawa, si Babalu, di ba? Pag marami kasi napapanood ako nang gagaya. Pero yung tunog niya, kaboses ni Babalu. Pero yung alam mong hindi mahaba yung babae. Yung halupit mo, ganun lang sila. Pero pag yung nilagyan mo ng move, yung halupit mo sabi ko sa iyo yung ganun, gumaganon ka rin. So, mas na-actualize mo yung boses niya. Kasi you become the character yourself. Like even mga monster, di ba sa mga anime na papanood nyo, gumagano kami. Sabi niya, sabi niya, Lola, kakainin ko kayo. May problema ako sa pandesal. Sa wakas, hindi na ako kinakain. Hindi na ako kinakain, Ande. Labas ng blade! Andiyan ang halimaw! Kakainin ako! Magkahit ka. Lalo na yung itong ginagawa namin ngayon na anime, yung Kaiju number 8. Yan. Maganda. Yan, panoorin yan ngayong October lalabas sa Aniwan Philippines. So I directed it. So ako rin nagsulat. So napaka-particular ng karakter niya So may binabagayan din. Kasi kahit anong galing mong voice talent or dubber, may mga atake kasi na hindi para sa iyo kahit anong galing mo. So may kumbaga parang artista na magaling ka umarte pero hindi bagay sa iyo yan. May kahit ang karakter niya makulit yun yung si Kafka Hibino. Tapos nagiging seryoso siya, tapos nagiging monster. Alam mo yung transition ng karakter, napakahirap nung kung hindi ka talaga ikaw yun. Nakakapagod. Bakit? Kasi iibahin mo. Ba't nakakapagod? Nakakapagod kasi kumbaga naka-focus ka na sa isang character, 'di ba? So sanay ka na doon Tapos magka-transition ka na naman sa iba. Lalo na kapag within the same line. Na which is lang nangyayari sa mga eksena niya na seryoso siya. Tapos bigla siya magiging kenkoy. Tapos seryoso na naman. Tapos magiging monster. Ang draining sa utak na bago-bago ka. Tapos minsan nakakano sa lalamunan. Tsaka hindi ka veterano talaga sa voice acting. Mahihirap.